Purihin ang Panginoon. Amen? Are you good? Amen. So if you are good, you have to prepare. Maging handa po tayo dahil tayo po ay makikinig ng salita ng ating Panginoon. Napapurihan niyo ba ang Panginoon Diyos with your whole heart? Amen. And now, datatlo lang po yung sumagot. At ngayon naman, mga kapatid, pupuspusin tayo ng kalakasan ng Panginoon sapagkat alam ng Diyos na ang limitasyon ng isang tao, lalo na po ang limitasyon ng mga Kristiyano. Amen? So, our topic today, we still in the Epistle of James. The title of our sermon today is Turning Your Trials into Triumph. Amen? Are you ready? Amen. James chapter 1, verse 2 hanggang 8. Dito po mga kapatid, sa James, the Epistle of James tell us that we can have this same experience today. Kasi noon mga kapatid, ang mga tao ay noon pa mga kapatid, nararanasan na nila ang mga persecution sa kanilang mga buhay. Noong nung pong mga time na yon. At maging sa ating kapanahunan mga kapatid, hindi pa rin tayo naliligtas. We will still undergo trials and temptation and problem inside and out. Wala si inside and out today. He's absent. But our text, sabi niya po dito sa James chapter 1, verse 2 hanggang 8, sabi niya, consider it pure joy, my brothers and sisters. He is talking to the Christians. Brothers and sisters, whether you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. At sa verse 4 sabi niya, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So, sinasabi niya dito na kailangan nating daanan. So verse 5 sabi niya doon that if you lack wisdom, you should ask God. He know that we are limited and we need wisdom from God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. 6 and 7 and 8, sabi niya, but when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. 7, sabi niya, that person should not expect receive anything from the Lord. Kung tayo ay nag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Panginoon, we will not receive anything from God. Sabi nga ni Direct Paulo kanina, trust in the Lord. Tapos dito po sa verse 8, such a person is double-minded and unsuitable in all they do. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Through faith in God, Jesus Christ, we can experience victory. Dito po mga kapatid, makikita natin kung paano ang bagay na ating mapagtatagumpayan. Wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. At alam nyo, mga dinadaanan po natin, mga pagsubok na ito, ay kailangan po nating daanan. Ito yung makipot na daan. Amen? Na tinatawag natin. So, the key to turning trials into triumph is to obey four imperatives na ating tatalakayin ngayon. So, number 1, 4 lang po yan. Number 1, sabi niya, count it all joy when you fall into various trials. Amen? James chapter 1 verse 2, mga kapatid, sabi niya, magalak kayo. Consider it pure joy, my brother and sister. Whenever, so expected na tayo ay daranas ng mga pagsubok. Pero anong gagawin natin? Sa bawat pagsubok na ating madadaanan, kailangan nating ikagalak. Kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Pag sinabing iba't ibang uri, maraming muka ang pagsubok, maraming muka ang temptation. Nandyan lahat mga kapatid, especially brothers and sisters, tumutukoy dito, especially sa ating mga Kristiyano. Amen? Kasi ang mga Kristiyano, yun yung number 1 na target ng kaaway. Alalahanin nyo. Notice that James assumed that we will experience trials.
sinabi na kung sakali man na dumanas kayo ng pagsubok, hindi niya sinabing na kung sakali man. Ang sabi niya, but when, ibig sabihin, kayo sa ayaw at sa gusto natin, daranas tayo ng pagsubok. This is because Christians must expect trials. Amen? Sabi niya dito ng Panginoong Jesucristo, sinasabi ko sa inyo, upang ang inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Ang pakikipag-isa natin sa ating Panginoon ay may kapayapaan dahil alam niya na daranas tayo, pero sa kabila ng pagsubok, ang pakikipag-isa natin sa ating Panginoon ay nagbibigay ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapaghatian sa sanlibutang ito. So, walang exemption. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob. Sabi niya, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yan ang pinangako ng Panginoon na huwag tayong mag-alala. Kasi ang mga pagsubok na iyan, ang lahat ng mga bagay na ating dinaranas ay napagtagumpayan na ng Panginoon. Nauna na siya na nagpakasakit sa cross. Kinuha na niya lahat ang ating mga kasalanan na magbibigay sa atin ng kapighatian. Sabi ni Paul, sabi niya sa Acts, sabi niya, si Paul po, ang mga apostle po noon, pinalakas nila nung sila'y nagmi-ministeryo, pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Kasi marami po ang mga mananampalataya na kapag sila ay dumaranas ng pagsubok, sila ay tumatalikod na sa Panginoon. Daranas muna kayo ng maraming kapaghatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila sa mga alagad. You see, ang Apostle Paul, si Pablo, ang nagsabi na ang pagpasok sa kaharian ng Panginoon, ito ay dadaanan natin ang mga pagsubok. So the nature of these trials are various. Marami pong muka tulad ng sinasabi ko po kanina. Some trials come simply because we are human. Tayo kasi ay mga tao lamang namumuhay pa sa mundong ibabaw na temporary. Sabi niya, may mga pagkakataon na dumadanas tayo ng pagsubok sa pamamagitan ng mga karamdaman. Sino po ang nagkaroon na ng karamdaman na pinagaling ng Panginoon? Taas ang kamay. Praise God! Hallelujah! Mga aksidente sa ating mga buhay, hindi natin ini-expect na darayin sa ating buhay, ayan nangyayari. Hindi lamang sa mga aksidente, ibig sabihin may mga pagkakataon na hindi natin inaasahan. Disappointment. At katulad ng disappointment, nandyan na inaasahan mo ang isang bagay at pagkatapos dumating yung time ay hindi mo nakamit. Nandoon yung madali tayong ma-disappoint. Kung kaya nga, ang mga bagay na yan ay kasama at kabilang doon sa mga pagsubok. Kamatayan, katulad nating mahal sa buhay, mga nabawian ng buhay, minsan nasasabi, ba't siya pa? Ba't hindi na lang si ang namatay? No, ang mga bagay na ito ay nasa kamay ng Panginoon at dadaanan natin ang mga bagay na ito dahil alam ng Panginoon na ang lahat ng ito ay mapagtatagumpayan natin. Ano pa? Other trials come because we are Christian. Yan ang katotohanan. Dumaranas tayo ng mga kapagsubok, mga temptation dahil tayong mga Kristiyano. Dahil dito, sabi nga sa 1 Peter 4:12, sabi niya, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y pangkaraniwan. Minsan tayong madaling manlupaypay pag dumaranas tayo ng mga pagsubok. Kawalan ng trabaho, kawalan ng financial, minsan tayo ay dumaaraan. Pero ang lahat ng ito ay napagdaanan ng lahat ng marami, pero ang lahat niya napagtatagumpayan. Ano ang sabi ng ating encourager kanina? Trust in the Lord. Amen? Let God be God. Kailangan nating magtiwala sa ating Panginoon. 2 Timothy chapter 3 verse 12, ano po ang sabi niya doon? Gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus
ay daranas ng pag-uusig. There will be persecution to those Christian who follow Jesus. Sasabihan ka minsan, pastor ka na. Dati kasama mo sila, manginginom, kasama mo sila, and then sasabihin nila, mahawak ka na ng Biblia, ingat ka, baka mauntog ka, papuntang langit. Di ba? May mga nagsasabing ganyan, pastor ka na, panghinayang kang hawakan. Di ba? Kasi nakikita nila yung pagkakaiba kapag ganyan na pine-persecute nila tayo just because they see Jesus in our life. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! But because Satan fight us and the word opposes us, we can expect trials. Kaya nga mga kapatid, si Satan galit siya sa mga tagasunod ni Kristo. Kaya asahan nyo na ang kaaway gagawa siya ng paraan upang ikaw ay hilain pabalik, upang kanyang hadlangan ang iyong pagsamba at pagpapatuloy ng pagiging Kristiyano. Gagamitin niya ang lahat ng mga nakapaligid sa iyo, i-discourage ka niya. Ngunit dahil sa kinakalaban tayo ni Satanas at sinasalangsang tayo ng sanlibutan, maasahan natin ang mga pagsubok na yan. Yan ang mga matitinding pagsubok. Kaya nais ng Panginoon na tayo ay lumago. May pangako ang Panginoon tulad ng sinabi niya kanina na napagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat. What is to be Christian response? Dapat ano ang ating tugon? Count it all joy. Sabihin nyo nga, magalak ka sa iyong katabi. Sabihin mo, tignan mo siya, para kayong nagkagalit eh. Magalak ka sa oras ng mga pagsubok. Kasi alam nyo, napakahirap ang maging masaya kapag ka merong kang kalungkutan, kapag ka merong kang pagsubok. Unang-una nilang makikita sa'yo, anong problema mo? Diba? Pero pag nasa iyo si Kristo, may karamdaman ka man, natutuwa ka, hindi mo nararanasan, nandoon pa rin yung kagalakan mo, kasi ang nasa isip mo, kasama mo ang Panginoon. Mamatay ka, kasama mo si Lord. Mabuhay ka, kasama mo pa rin si Lord. Kaya dapat sabi niya, count it all joy. Amen? Praise God, hallelujah. This was the attitude of the apostles. Ang sabi niya sa verse, sa Gawa 5:41, sabi niya, nilisan na ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Hinakita natin ang buhay ng mga apostol. Naggalak sila. Hindi sila pinanghanong kasi nakita nila ang kapangyarihan ni Jesus. Nakasama nila. Kaya anuman yung dinaranas nilang mga persecution, sina Apostle Pablo at sa lahat ng disipulo ni Kristo, dumanas sila ng mga matitinding pagsubok. Amen? May mga isinabit, may mga pinahirapan sila, ikinulong sila, pero hindi sila nanlupaypay. Nanatili yung kanilang katatagan at ang kanilang kagalakan, hindi yon ang nagpahina sa kanila upang sila'y hindi magpatuloy. Kaya ganun din ang nais ng Panginoon na ating gagawin. Magpakatatag tayo. Sa Gawa chapter 14, verse 22. Verse 14, 22 na ba? O nasa na tayo? Okay. Sabi niya, next. Sa Gawa chapter 14, verse 22, sabi niya, ano sabi niya doon? Pinilakas nila ang loob ng mga alagad. Nandun na ba tayo? I'm sorry. Okay. Can you put in the next, please? Hallelujah. This was the attitude of Paul na nabanggit natin. Si Paul, yun ang attitude ni Paul. Nakita natin. Hindi lamang iyan, gagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. So, ibig sabihin, ang ating kahirapang dinaranas na iyon, ito yung lalong nagpapalakas sa atin upang maging mabunga tayo. Doon lumalabas at lumilitaw yung katiyagaan. Romans 5:3, sabi niya, not only so, but we also glory in our suffering. Naluluwalhati ang Panginoon sa mga pagsubok na ating nararanasan.
Pilipos chapter 2 verse 17 to 18, sabi niya, kung ang buhay ko may binuhos bilang handog para sa inyong paglilingkod na pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Kaya't magalak din tayo at bahaginan ninyo ako ng inyong kagalakan. Yan ang attitude ng mga apostol. Kanilang isinasalin ang lahat ng kanilang mga nararanasan. Na dapat ang bawat na dumadaan sa mga pagsubok ay wag bahagi ng pagiging mananampalataya at pagsunod kay Kristo Jesus. Amen? Hallelujah, Jesus. Praise your holy name. This was the attitude of Christian naman. Sa mga Christian, sa Peter, sabi niya dito, ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Tayo ay inihalin tulad sa isang ginto. Kaya nga dumaranas tayo ng pagsubok sapagkat ito yung pagdadalisay ng ating pananampalataya. Kaya tayo dumadaan sa mga pagsubok sapagkat ito ay dinadaran tayo sa apoy upang maalis yung mga impurities na katulad ng ginto. Ang ginto, the more na isinasalang sa apoy, ay the more na tumataas ang kanyang kilates. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sabi niya po dito na dapat na tayo, kaya tayo sinusubok ay upang malaman kung talagang dalisay ang ating mga pananampalataya. 1 Peter chapter 4 verse 12 to 14. Ano po ang sabi doon? 1 Peter chapter 4 verse 12 to 14, sabi niya, pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo. Hallelujah. Nakita nyo? The more you are persecuted, the more you are blessed. Sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian. Alam nyo kung bakit kinukutya nila ang mga Kristiyano na naglilingkod? Kasi hindi na natin kaisa ang mundong ito. Tayo ay nakahiwalay na. Kaya yung mga bagay na hindi nila nakikita na gawa ng mundong ito, ay tayo ay kinukutya. Hallelujah. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. So, dito pinagpala tayo kapag tayo ay isang Kristiyano at walang kumukutya sa atin, maaring hindi nila napapansin na tayo ay Kristiyano kasi yung ginagawa nila, ginagawa din natin. Halimbawa, kung ikaw they claim to be Christian, maaring sabihin nila, Kristiyano tayo, nagsisimba din naman ako, nagpupuri sa Panginoon. Pero may mga gawa ang mga Kristiyano na hindi pa tumalikod sa Panginoon. At hindi sila kinukutya dahil ang mga ginagawa nila ay katulad din ng ginagawa sa mundong ito. Nakikipagsayawan pa sa mga bagay. Pwedeng magsayaw, the praise and worship and tambourine and the dancing for the Lord. Pero yung makikipagsayawan ka, makaawitin mo pa, ang isang tunay na Kristiyano, hindi na yan umaawit na makamundong awitin. Nadidefile tayo kapag sinasabi mong Kristiyano ka. Hindi ka na umaawit ng mga bagay ng makamundong ito. Kasi umaawit ka sa Panginoon. Tapos yung dila mo pagdating ng Lunes hanggang Biyernes, umaawit ka para sa world. Pag sinabi, pagdating ng Linggo, ang banal-banal natin. Tapos pagdating ng Monday to Friday, naririnig mo yung mga uso ng mga palabra, charot, yung mga ganun-ganun, mga charings, yung mga bagay ng pangkamunduhan. Mga kapatid, I'm not
hindi ko inaano ang mga kwan. Subalit mga kapatid, magmatsyag kayo sapagkat ang pagiging Kristiyano ay hindi madali. Subalit ito ay may gantimpala na magdadala sa iyo sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Kaya nga mga kapatid, magpakatibay tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah! So the first step to turning trials into triumph is to immediately thanking God and adopt the joyful attitude. Kaya kapag ka may pagsubok ka, magpuri ka sa Panginoon. Kahit magpuri kang umiiyak ka, normal lang yun. Lord, nagpapasalamat ako. Kasi alam mo, the more na nagbibigay ka ng pasasalamat at pagpuri sa Panginoon sa dinaranas mong pagsubok, naluluwalhati ang Diyos. Nalulugod ang Panginoon. At hindi mo alam, merong gantimpala yon. Maghintay ka lang. Sapagkat ang Panginoon hindi kanya alam niya, hindi naliligid sa Panginoon na kung halimbawa meron kang karamdaman ngayon, ibigay mo lang sa Panginoon. Hallelujah! Wala kang trabaho ngayon, just stay maybe, ang Panginoon meron siyang ibang plano sa iyo. Basta't mag-trust lang tayo sa Panginoon, huwag tayong madi-disappoint. Amen? Just giving thanks always to God. Number 2, let's go to the number at sa pangalawa, knowing that the testing of your faith produces patience. Sa ibang translation, perseverance. James chapter 1 verse 3 sabi niya, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Alam niyo ba na ang mga pagsubok, iyon yung pagsubok ng pagpapalakas na sabi niya, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Totoo naman, di ba? Paano masasabi na malayo na at lumago ka na sa pananampalataya mo kung walang pagsubok? Sa school nga habang tinuturuan tayo ng ating mga teacher from grade 1 up to grade 6 and elementary, high school, college, ano ang nakikita natin? Pagkatapos ng ating mga pag-aaral, may pagsusulit, exam, para makita kung ikaw nga ay totoong nag-aral o hindi. Ganon din tayo. The right knowledge concerning the value of trials make it possible to have a joyful attitude. Kaya ang ating tunay na pagkilala patungkol sa kahalagahan ng mga pagsubok, ito ay nagbibigay ng makagalakang attitude. Hindi tayo madaling manlupaypay. We are to understand that. Dapat nating maunawaan yan. Kaya nga nais ng Panginoon, katulad ni James, pinalalakas niya ang mga kapatiran noon dahil noon pa man nandoon ang pagsubok. Trial test our faith. Amen? Faith tested can bring out the best in us. Kaya kapag tayo ay nasusubok, lumalabas yung ating kalakasan, yung ating katapangan, nagkakaroon tayo ng boldness. Just as the fire purifies the gold. Yan yung apoy. Ang mga pagsubok na yan po yung apoy. Idinadaran tayo sa apoy upang lalo tayong madalisay. Amen? 1 Peter chapter 1 verse 6 sabi niya, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Mayroong 21K, may 18K, may no K, di ba? Merong 10K. Nakikita natin ang bawat ginto ay may bawat kategorya kung ano ang kilates nito. Sabi niya, at gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. 1 Peter chapter 1 verse 7, sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Dito mga kapatid, huwag kayong mag-alala sa mga pagsubok na ating dinadaanan
Kasi alam ng Diyos lahat yan at gagantimpalaan, dadakilain sa harap ng mga anghel, sa harapan ng Diyos, ang lahat ng tunay na tumayo, nanampalataya sa mga pagsubok na ito sa ating Panginoon. Maging sa ating pagsamba, sa pagpuri, kasama lahat yan mga kapatid. Kaya galingan ninyo ang maglingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Just as training makes the athlete stronger. Sabi niya dito, with this understanding, we can have joy and trials because we know that the testing works for us, not against us. Alam niyo mga kapatid, maging mga athlete. At sasabihin ko na naman, nakita yung mga tumatakbo sa running race, pag nakikita nyo yung mga sa Olympic, marami ang tumatakbo ng mga 5-meter dash, 1,000-meter dash, marami tumatakbo sila. At doon mga kapatid, doon na nakikita nila kung gaano natetesting ang kanilang bilis, ang kanilang stamina, hanggang saan, halimbawa hanggang saan, hanggang anong ilang ikot sila may kalakasan. Ganun din. Kaya the more na nagpa-practice sila ang mga inilalaban ng mga athlete at sa mga atletiko, ay may mga matinding pagsasanay yan. May mga matinding pagsasanay bago sila isalang sa malalaking paligsahan. Nandoon yung kahirapan, hindi sila pinakapakain ng mga alam nilang magpapahina sa kanila. Kaya nakita nyo yung mga tiyan nila, plat na plat, parang tubig na lang ang papasok doon sa kanilang mga bituka. Ayaw ko yun, matakaw ako eh. Kaya makikita natin kung papaano yung mga atletiko, maging ang mga boxer, si Manny Pacquiao, pambansang kamao, matagal ilang buwan siyang nagsasanay bago siya sasalang sa kanyang laban na sa loob lang ng 2 hours o 1 hour ay pinaghihirapan niya ang ilang buwan siyang mag-iensayo, minsan 1 taon. Kasi binibuild niya yung kanyang stamina, yung kanyang katatagan. Ganon din ang ating mga pananampalataya. Ang ating ginagawang ito na sa ating pagpapatibay na harapin ang mga pagsubok na ito, hindi ito ay para sa atin, hindi ito laban sa atin. Kung nahihirapan ka, magalak ka. Kasi doon, dinadarang sa apoy ang iyong pananampalataya. Amen po ba? Hallelujah. Trials rightly used help us to be mature. Ito yung nagpapakita na tayo ay lumalago na. Hindi yung nagiging ansyano tayo o matanda na, kundi tayo ay lumalago na. Mature means ito yung nagiging tumaas ka na mula sa yung pagkabatang espiritual. Ikaw ay umaangat na. Kaya mga kapatid, mahalin ninyo ang lahat ng mga bagay na pinagdadaanan nyo sapagkat dadaanan natin ang mga bagay na yan bilang apoy na pagdarang sa ating pananampalataya. Amen? 2 Corinthians 4:7, sabi niya, ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay nagbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Ito mga kapatid, ang mga bagay na yan ay hindi mga pagsubok na katulad ng nasa world, ng mga unbeliever. We have different na pagsubok kasi yung testing of faith natin, dito mo talaga masasala na ang lahat ng mga bagay na nagbubulid sa'yo sa kasalanan na unti-unting maalis yan. Na yung dati, okay lang sa'yo, magkasala ka man at hindi, sakang kang Kristiyano, isang paa mo nasa world, isang paa mo nasa okay lang sa'yo. Pero kapag ikaw ay talagang inaano ng Panginoon, pinadadaan ito sapagkat nais kanyang lumago, talagang makikita mo mga kapatid na mahirap mong talikuran yung kung ilang taon ka na, 24 ka na, yung loob ng 24 years mong mga ipinasok sa isip mo, ipinamuhay mo sa world ay unti-unting yung buhay. Especially faith tested produces patience.
Kailangan mong matuto kang maging pasensyoso sapagkat talagang merong madaling pagsubok, meron yung matagal. Hindi natin alam, depende kung paano tayo matuto. Kasi pag hindi ka pa natututo, may stuck ka doon. So we have to be joyful. Amen? Romans 5:3-4, sabi niya, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi nakita natin, mga kapatid. Kaya alam na natin kung bakit may pagsubok na dumaraan sa ating buhay. Dahil ito ang dahilan. Tayo ay nililinay ng ating Panginoon. Amen? Next. Let patience have its perfect work. Number 3, isa na lang ang dadaanan natin. So James chapter 1, verse 4, sabi niya, let perseverance finish its work so that you may be mature, complete, not lacking anything. Ano ang sabi niya? Dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Kaya kinakailangan nating magpakatatag. Kinakailangan nating magpakatatag. Pakibalik doon. Please. Magpakatatag tayo. Hindi, dito mga kapatid, hanggang wakas. Hanggang wakas, ibig sabihin, hanggang sa pagkakataon na tayo'y nabubuhay. Sapagkat meron, inihahanda tayo upang sa takdang araw ay haharap tayo sa Panginoon, walang pagkukulang. Amen? Santiago chapter 1 verse 4 sabi niya, kaya nga dapat tayong magpakatatag. Amen? For when, next, to truly turn trials into triumph, we must let patience do its works. Hallelujah. Paano yan? So, number 1, too often, we want to get our trials or difficulties over with quickly with our moods. Minsan, marami ang mga nasa pagsubok. Dinadaanan nila na minsan tinutulungan nila ang Diyos pag nahihirapan na sila sa pagsubok nila. Ano ang ginagawa nila? Ginagawa na nila yung sarili nilang way upang mapadali. Hindi sila nagkakaroon ng patience to wait. Number 2, ano ang sabi doon? But there are times when the best course is to bear up under the trials patiently. Kaya mga kapatid, maging masilip tayo, sabi nga, instead of grumbling and complaining, patiently endure the trial, doing good despite the trials. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga kapatid, hindi ka dumadaan sa pagsubok for nothing. You are undergoing trials, problems, and temptation in your life because the Lord wants you to grow. Upang maging ganap at walang pagkukulang. For when patience has had opportunity to work, it produces maturity. Do you want to be matured in your faith? Yun ang goal natin, mga kapatid. Number 1, the word perfect does not mean sinlessness, but completeness, wholeness, maturity. Yun po ang ibig sabihin. Kapag matured ka na, hindi ibig sabihin na wala ka ng kasalanan. Hindi ibig sabihin, kundi ang ibig sabihin ng maturity, ito yung malago ka na, hindi ka na batang manampalataya, kundi ikaw ay hinubog na sa mga pagsubok at ito'y napagtatagumpayan mo na. Amen? Are you excited? Kailangan natin na lumago upang tayo ay maging ganap. Ang maturity, ang matured Christian na sinasabi, ito yung marami ng pinagdaan ng mga pagsubok na napagtagumpayan. Amen? Yung pagka na umaadang sa pagsubok, tumatakbo na siya sa Panginoon. Number 2, in the New Testament, it is to use sabi niya, have attained to spiritual manhood in Christ. Ito yung matured na Kristiyano
Na-attain na niya yung lugar. Umalis na siya sa pagiging baby. Dati, lagi siyang iniunawa, kahit mali yung mga ginagawa niya, inayakap, kahit na minsan talagang nakukulitan ka na, yayakapin mo pa rin dahil baby pa lang yung kapatid natin na Christian. Pero kapag siya ay lumalago na at kumakain na ng mga salita ng Diyos, ayun mga kapatid, have reached full maturity and understanding in spiritual matters, nauunawaan na niya yung mga spiritual na mga bagay. Doon na, kaya nga kailangan natin upang tayo makaunawa, mag-attend kayo ng Bible study. Iilan lang yung mga uma-attend. Bigyan nyo ng pagkakataon ng inyong sarili upang kayo lumago ng ganap at walang pagkukulang. Are no longer babes, an immature person in Christ. So hindi na ang isang matured, ito yung hindi na siya baby. Hindi na yung pagkaharap mo yung baby kasi inaalala mo, nag-aingat ka ng baka magtampo na naman. Hindi ka na tampururot. Ang isang Kristiyano na hindi na siya baby Christian, ito yung hindi na tampururot, madali nang makaunawa. Hindi na yung matatampuhin, kundi maunawain na siya kasi lumalago na siya. Amen? Sino ang mga lumalago na dito? Taas ang kamay. Oh, 1, 2, 3, 4 lang. Hallelujah, purihin ang Diyos. Praise God. Ulitin ko, who are the matured? Hallelujah. Next, such maturity comes only when patient had time to work. Amen? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Dito mga kapatid, consider for example the endurance runner in the training. Tulad ng sinabi ko pong kanina, kailangan na may mga training tayo. Yun yung mga pagsubok. To be matured runner requires letting patient to its work. Kaya ang mga mananakbo, tayo mga mananakbo, na mga mananampalataya. Kaya kailangan tibayan natin. That is patiently running miles after miles in training. Hanggat hindi dumarating ang Panginoon, kailangan nating magpakatatag. If you wish to run the race, spiritually speaking, we need to develop patience. Dapat nandoon yung pagiging pasensyoso mo. Halimbawa, muna umuwi ka sa bahay, meron lang nagkalat-kalat na naman kayo, ibinalibag mo, naggalit ka na, wala na yung pasensya. Dapat doon ay nakikita sa ating buhay, sa lahat ng bagay. Which comes only through the form of spiritual resistance training. Pag tayo ay dapat tayo ay nahahasa. Amen? Ang ating pananampalataya kailangang lumago to the max. That is trials in which our faith is put to the test. Letting patient habit perfect works is not easy. It certainly requires wisdom. Kailangan ng katalinuhan na nanggagaling sa Diyos, which enable us to see the value of our trials. Hindi mo mapagtatagumpayan ang mga pagsubok na dumaraan sa iyo nang walang mga katalinuhan na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Let us see. Ano ang gagawin natin? Kailangan natin ng wisdom mula sa Panginoon. We are in the last point. Ano ba ang dapat nating gawin? Number 4, let him ask of God. Amen? Verse 5 to 8, sabi niya, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, kasi kung walang karunungan na nanggagaling sa Diyos, mga kapatid, hindi mo madistinguish ang mga bagay na nasa harapan mong pagsubok. Kailangan mo ng karunungan na nagsimumula sa Panginoon. At ang karunungan na yan, ang wisdom na tinatawag, it is the gift of the Holy Spirit. Humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Kaya kung nais nyo na maging matatag sa inyong pananampalataya, humingi kayo ng karunungan sa Diyos. Ako po, lagi akong humihingi. Panginoon, gagamitin mo na naman ako magsasalita sa harapan. Bigyan mo ko ng karunungan. Hindi tayo pwedeng tumayo dito sa sarili nating karunungan. Kailangan ng karunungan ng Diyos upang siya ang maibahagi natin sa tao.
humingi siya sa Diyos at siya bibigyan. May karapatan kayong humingi sapagkat yun ang sinabi ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Sabi sa verse 6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-aalinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Dapat hindi tayo yung paiba-iba, kaya-kaya ng Diyos na ibigay sa akin. Parang hindi pa sinasaw. Pag ganun ang ating kaisipan, pag ganun ang ating nasa puso mga kapatid, asahan nyo, hindi kayo tatanggap sapagkat wala kayong pagtitiwala, wala kayong trust sa ating Panginoon. Huwag umasang tatanggap ang anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano talaga ang nais. Amen? Nakita natin mga kapatid, kaya nais ng Panginoon. Ask for it from God. Dapat natin hilingin, Panginoon, ako mga kapatid, kapag dumagawa ako ng desisyon sa aking buhay, hindi ako basta-basta nagde-decide. Nais ng Panginoon kasi natuto ako sa salita ng Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon? Umasa kayo as wisdom from me and I will give you, bibigyan ko kayo ng karunungan. Kaya mga kapatid, if you lack wisdom, ask for it from God. He has promised to give it liberally. Masagana niyang ibibigay yan. He will not reproach us from making such a request. Even as Solomon's request from wisdom was well-pleasing God. Maging si Solomon, tignan natin, let us plus 1 King, chapter 3, verse 7 to 14. Ito, pinili ng Panginoon na hari. Ay nag-ask ng wisdom sa Panginoon. How much more tayo? Sabi niya, Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Siya ay anak ni David. Kahit ako'y bata pa't walang karanasan, ngayon nasa kalagitnaan ako ng aking bayang pinili, bayang hindi mabilang sa dami. Napakarami niyang pinangungunahan. Bigyan mo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayang kumilala ng mabuti at masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayang maghari sa napakalaking bayang ito? Libo-libo ang kanyang pinaghaharian. Dahil dito, ito ang hiniling ni Solomon na lugod sa kanya si Yahweh. At sinabi sa kanya, dahil hindi ka humingi sa akin para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungan, kumilala ng mabuti at masama. Ibibigay ko sa iyo ang inihiling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay. Maging ang mga nauna sa mga sumusunod pa sa iyo. Nakita natin si Haring Solomon, nalilito siya, hindi niya alam, sa kanyang murang gulang, humingi siya ng karunungan. Kaya nga mga kapatid, sa ating buhay, hilingin natin ang karunungang nagmumula sa ating Panginoon. Sapagkat igagabay niya tayo, bibigyan niya tayo ng karunungang magdesisyon ng tama at hindi magdedesisyon sa sarili nating kakayahan. Amen? So what exactly wisdom is this wisdom? Sabi niya, we should be careful to distinguish wisdom from knowledge. Kailangan wag niyo alam natin na magkaiba ang wisdom and knowledge. Knowledge involves information, facts and everything. At nakikita natin na ang knowledge o hindi karunungan. Kaalaman, ito mga kapatid ay nag-i-involve ng information. Mga bagay patungkol sa Panginoon, ito ay patungkol. Makikita yan sa salita ng Panginoon. So if you want to gain more knowledge about the Lord, read your Bible, attend your Bible studies. Hallelujah. And wisdom is the ability or insight to properly use those facts in the most expeditious way. Dito makikita mga kapatid na sa ang wisdom mga kapatid, ito yung nakakaalam ng masama at mabuti. Ang banal na espiritu ang siyang gagabay sa atin. However, the wisdom to properly use it in the word can be perceived through prayer. Kaya nga, upang tumanggap ka ng wisdom, hilingin mo ito sa Panginoon. San
Tiago chapter 1 verse 6 hanggang 8 sabi niya, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos. At huwag mag-aalinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Wala siyang sariling hindi matibay ang kanyang pananampalataya. Huwag umasang tatanggap ang anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang kanyang nais. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. So, mga kapatid, nasa conclusion na tayo. Hallelujah. I'm on time. Glory to God. Woo! Praise the Lord. The key to turning trials into triumph is to obey four imperatives. Count it all joy. When you fall into various trials, sabi nga sa verse 2, ano sabi nga sa pangalawa? Knowing that the testing of your faith produces faith. Patience. We grow up by patiently enduring trials. And number 3, sabi niya, let patience have its perfect work. We grow up by receiving wisdom from God. Number 4, let Him ask God. We receive wisdom and we grow by overcoming doubt. Hallelujah. At ito po mga kapatid, ang iiwan ko sa inyong isang verse. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Walang tukso na dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, subalit tapat ang Diyos na hindi ipinahihintulot na kayo'y tuksuhin o kung higit sa inyong kakayahan, kundi kalakip din ng tukso ay ang paglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong kayang tiisin. Ibig sabihin, wala pang pagsubok na higit pa sa ating kakayanan. Lahat ng tao, lahat ng bawat Kristiyano ay dumaraan sa pagsubok. Kaya wala tayong dapat na ipagmalaki at hindi tayo magkukomplain. But ako Lord, mas malaki yung pagsubok ko, bakit siya ko konti lang? Hindi, sapagkat may pangako ang Diyos at sinasabi dito na lahat tayo ay dadaan sa pagsubok at ang lahat ay mapagtatanggumpayan kung ito ay ibibigay natin sa ating Panginoon. Shall we all stand? Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Woo! Glory and honor and praise to you, God. Napalakas na naman po kami, Panginoon. Sapagkat, Lord, ang bawat isa ay dumaranas ng pagsubok. Subalit, O Diyos, luwalhati ng dakila mong pangalan. Hallelujah. Kung ang sino man sa atin, mga kapatid, ay dumaranas ng pagsubok sa pagkakataong ito. Ano man ang klaseng pagsubok na dinadaanan natin, tandaan natin na ito ay may gantimpala kapag ito'y ating napagtagumpayan. Tandaan natin na ang lahat ng mga pagsubok na ating dinadaanan ay hindi siya hihigit sa ating kakayahan. Kaya manatili tayo, magpakatibay tayo, at lagi nating hihilingin sa Panginoon na bigyan tayo ng ibayong karunungan. Amen? Father God, in the name of Jesus, shall we all arise and raise your hands upon the Lord, Father, in the mighty name of Jesus. Napakabuti mo nga pong tunay, Panginoon. Pinatatag mo na naman kami, O Diyos. Pinalakas mo na naman kami, Panginoon, na sa bawat pagsubok namin, O God, ititingala lamang namin ang aming mga ulo sa iyo, Panginoon. O God, we will fix our eyes unto you, Jesus, the author and perfecter of our faith, O God. Thank you, Lord, for your word today that strengthen us, O God. Thank you, Lord, for your love, for your faithfulness. Thank you, Lord, O Diyos, sa kalakasan na pinagkaloob mo sa amin. Ama, sa oras na ito, pagpalain mo po ang bawat isa na sa lahat ng mga pagsubok ng kanilang pinagdadaanan, magkaroon ng kagalakan ng bawat isa. Maalala, Panginoon Diyos, O God, ang mga salita mo na nagbibigay kalakasan. Alam namin, Panginoon, na dumaranas kami ng pagsubok sapagkat, Lord, pinatitibay mo ang aming pong pananampalataya. O Diyos, O God, salamat, O Diyos, sa iyong patuloy na patnubay. Kung kaya, Panginoon, muli itinataas namin ang aming mga buhay
Patuloy mo kami, Panginoon, na hubugin. Patuloy mo kami, Panginoon, na banalin. Patuloy mo kami, Panginoon, Diyos, na akayin sa pamumuhay ng pagiging matuwid. Upang, O Diyos, maging ganap kami at walang pagkukulang. Sa araw na iyon, O God, na dumating ka, Panginoon, makikita namin, O God, ang kaluwalhatian mo, O Diyos, ang gantimpala na inilaan mo para sa bawat isa. Lord, tanggapin ng bawat isa ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang bawat isa ay tatanggap ayon sa kanyang pananampalataya. Father God, sa iyong mga kamay po namin, ipinagkakatiwala ang lahat. Purihin at luwalhatiin ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat po ang lahat, O God, na katagumpayan na aming nakamit ay amin po, Panginoon, pinasasalamatan. Salamat, O Lord. Purihin ka sa pangalan ng aming Panginoong Yesus na Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you all, church. Be glorified, O Lord, in the name of Jesus. See you next time again. God bless you. Hallelujah. Tulad ba? Wala kang katulad, Panginoon Diyos. Another victory in the mighty name of Jesus. Pagpapala ng Diyos ay sasama sa atin sa araw-araw. Wala kang katulad. Come on. Wala kang katulad, Panginoon Diyos. Ano man maging panahon, ano man magkakanahon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw Diyos, yes, araw-araw sasamahan, at araw-araw di iwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin, oh, oh. Lord, another victory, another Blessed Sunday po sa ating lahat. Bye-bye po. See you next Sunday. God bless. Yes. Blessed Sunday.